So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay. So sagot ulit tayo sa mga katanungan na ating nababasa sa comment section. Mga kamanok, lahat po yan pinapasadahan ko. Ayoko po na may ma-miss. At kung halimbawa meron tayong na-miss, nakalimutang sagutin, i-follow up nyo lang po. Kasi sobrang dami, minsan natatabunan yung iba, hindi ko po nakikita. Okay? So wag na po natin masyadong patagalin kasi ang daming nagtatanong. Gusto ko po kasing masagot kaagad one by one ang inyong mga katanungan. Alright? So kung napindot nyo na po yung subscribe button, yung like button, at nakapag-comment na po kayo ng sarili nyong mga tanong, simulan na po natin. So ang unang katanungan ay galing kay Lord Segovia. Ayan, so ito, idol sa akin, nagbibigay ako 2 weeks na ng Jackie Oats. Okay, hindi magandang amoy. Pwede pa bang magbigay ng molasses at ilang linggo bago malalaman na bulto na? Kasi nagbibigay ako umaga, tanghali, hapon sa stag ko. Ganun ako magpakain. 4 and 5 months edad ng stag ko. Salamat sa sagot. Okay? 4 and 5. Masyadong marami po yung times na nagbibigay kayo ng pagkain. Masyadong nananawa. Sa halip na bumulto po ang mga yan, baka po lalong mamayat. Yung edad na 4 to 5 months, pwede na po yan ng 2 times per day. Okay? 2 times per day. Pero ako dito, 1 time per day lang ako magbigay ng pagkain. 3 months old. Start ng 3 months old, 1 day, 1 eat na po sila. Kasi napapansin ko, kapag mas maraming beses kayong nagbibigay ng pagkain, the more na nagkakasapola yung manok. The more na nag-o-overfeeding kayo sa manok. Although sabihin natin itong 4 to 5 months, mabilis ang panunaw nito. Pero mapapansin mo yung katawan. Kapag masyado ang marami ang nakakain, bumibigat, tumataba. Yung sapola, nakikita mo, matubig yung katawan. So yung umaga, tanghali at hapon, masyado po yung overfeeding. Okay? Yung fermented Jackie Oats, makakatulong to upang gawing lean muscle yung pangangatawan. Kung maglalagay ka ng molasses, advice ko, wag na. Ang molasses kasi ay mataas sa sugar. Yan po ay pag hindi nagamit ng katawan ng manok, nagiging taba. Bumibigat yung manok, nagiging matubig, nagiging malungkot pag lumalakad. Okay, pero kung ang inyong manok naman ay nakikita nyo, nakalagay sa tipi, medyo mainit, saka lang kayo magbigay. Makakatulong yung molasses para gawin nilang energy, okay, sa kanilang mga activities. Okay, yun po. Pero kung ang inyong mga manok po, mga kamanok, ay nandyan lang sa cages, walang workout and exercise, huwag na kayo magbigay ng molasses kasi mag-i-stored lang po yan bilang fats. Okay, daanin nyo na lang po sa healthy foods, balanced nutrition, yun na lang po mga kamanok. At syempre, fermented Jackie Oats. Siya po mag-aalis ng taba sa katawan ninyo. Paano malalamang bulto na? Eh, syempre, makikita mo naman yan. Gumagana sa pagkain, kumikintab ang balahibo, lumalapad ang katawan. Okay? So, yun po mga kamanok. So, next question. Ito galing kay Golden King. Ayan, so, pero dapat hindi sabay ang pagbibigay ng Red Cell at Vitamax dahil halos pareho lang sila ng vitamins. Kung sabay, baka masira ang atay, bali overdose. So, hindi naman po. Ang Red Cell naman po kasi is panghalo sa pagkain ng manok. Then si Vitamax naman is injectable supplements. So kung nakikita mong putla yung manok, makakatulong sila pareho. Mas mabilis po ang pag-absorb ng katawan kung mas ibibigay mo to pareho. Huwag lang palaging araw-araw. Si injectable supplements naman is every week or every month or every 15 days naman pagbibigay. Si Red Cell naman, po pwede yung every day, pwede. Konti lang naman. Everyday, konti o halo sa painom. Sa mga sisiw, pwede yan. Mayaman sa iron. So, yung iron, nakakatulong po ito sa magandang sirkulasyon ng dugo kung may iron deficiency ang inyong mga alaga. Pero kung maayos naman na, huwag na po kayong magbigay. Saka lang naman tayo nagbibigay, sabi ko palagi sa inyo, ng supplements, ng vitamins, pag mayroong kakulangan sa katawan. Pero kung maayos naman, wag na po. Kaya na po yan ng pagkain at pagpupurga ninyo. Regular na pagpupurga at maayos na pagkain, okay na po yun. No need na ang vitamins. Magagastusan lamang kayo. Okay? So, next question. Okay. Ito galing kay Sanjo Kahukom. Ayan. Idol, anong magandang gamot sa paos na manok? Nasubukan ko na lahat ng antibiotic. Ganun pa rin siya.
1 week na ganun pa rin, di naman bumabalik ang dati niyang tilaok. Okay? Wala siyang sakit na kahit ano. Healthy siya, masipag lang tumilaok kahit gabi. Kaya napaos na. Anong magandang gawin, Idol? Salamat, God bless you. Kung wala pong sakit, wala kayong dapat, okay, problemahin. Wala siyang sakit eh. Tumitilaok, wala lang sounds. Meron ako nakitang ganyan. May manok na ganyan, ayaw tumilaok, ayaw maglabas ng sounds, pero tumitilaok. Kung healthy naman, maayos, kumilos, gumalaw, masayahin, pulang mukha, magandang katawan, makita mabalahibo, wala. Normal po yun, inborn. Ayaw tumilaok o walang boses. Yun lang po yun. Kung walang sipon, wala tayong gagamot eh. 'Di ba? Kung healthy naman, wala tayong dapat problemahin. Hayaan na lang natin. Pero kung sabi mo nga, nagkasakit siya noon, kung halimbawa, nagkasakit siya noon, nagkahalak, possible, na-immune na siya doon. Na-immune na siya doon. Pero kung nakikita mo na kapag umiinom, nangingitim ang mukha. Kapag ka naman, halimbawa, kumakain, nangingitim din ang mukha, possible nagka-problema sa baga. Okay, pag nagka-problema sa baga, possible kailangan nating i-out. Hindi maaaring alagaan yung ganyan. Okay, magtatagal lang tayo, may stress lang tayo, magagastusan lang tayo. Vitamina, patuka, pagkain, pero unhealthy na yung manok. Okay, ibig sabihin, nagkasakit siya, nagkasipon, nagkahalak, hindi natin nabigyan ng atensyon. Hindi natin nabigyan ng antibiotic noon. Tapos huli na ang lahat, saka pa tayo nagbigay, wala na. Na-immune na yung katawan. So, kung ay napasma na. Yun po ang sagot ko dyan. Right? So, next question. Hanap muna tayo dito. Ayan. So, ito, galing kay Dumetrio Bagorio. Ayan, tanong ko lang, Idol. Ang manok ko kasi, laging pabalik-balik ang halak niya. Anong magandang gamot na ibibigay ko? Okay, alam niyo po ang mga manok na may halak, yan po ay secondary infections na po. Mula yan sa sipon, hindi nagamot, nagkahalak. Okay? At pag ang halak po ay hindi nagamot, maaari po yung magkaroon na ng pisik. Hindi na po komportable yung manok. Nababarahan na po yung mga airways na pinagdadaanan ng paghinga ng manok. Okay, so pagkahalak po, naririnig nyo may tumutunog dito sa dibdib, sa likod. Pero yung po, alam niyo po mga kamanok, yung po yung nagagaling dito sa may trachea, sa may Adam's apple ng manok, may butas po dyan, na meron pong malapot na laway. Yung po ang tumutunog once na humihinga yung manok. Okay, di ba pagka humihinga tayo, may hangin na lumalabas? Okay, so yun po ang humaharok. Yun po yung nagwi-whistle. Ngayon, anong dapat gawin? Pag hindi po kasi yan nailabas ng manok, hindi po kasi kayang ilabas ng manok yun. Malapot po yun. Tayo po kasing mga tao, tayo po ay nakakadura. Nadudura po natin yung plema kung sakaling hindi po komportable. Pero ang manok, hindi po. Yun po ay plema. Kailangan po natin ilabas yung trachea sa labas ng bibig. Nailalabas po yun. Napipilit po natin yun. Dahil yun po ang paraan para po maging maginhawa yung manok, para maging healthy ulit. May pinakabutas po yun, yung po ang ating lilinisin ng Bactidol at cotton buds. Cotton buds, isasawsaw sa Bactidol, aalisin yung malapot na laway. Okay, maganda pong palinis ang Bactidol kasi pang ano po yan, antibacterial. Nakakaalis po ng bakterya po yun. Pag nalinis po natin, okay, on that time, pag naibalik natin, mawawala po yung huni. Kasi yun nga pong plema ang humuhuni. Magtataka kayo, magugulat kayo, oh, nawala yung huni. Totoo nga pala yung sinasabi ni Mamay, malapot na laway. Pag yun po ay hindi nyo po naalis, hindi po yung kakayanin ng mga antibiotic, mahihirapan po mga antibiotic. Kasi napakalapot po nun. Tunaw na po ang antibiotic, hindi pa yun nawawala. Tapos halimbawa, pag bibigay nyo pa ng antibiotic, paputol-putol, 1, 2 araw lang, hindi kakayanin. Ang antibiotic po, pag may halak, minimum ng 1 week. Linis ng lalamunan, ng pinaka-trachea, and minimum ng 1 week ang pagbibigay ng antibiotic para makuha natin yung mas magandang sigla ng manok, para manumbalik yung kanyang pangatawan, yung kanyang healthiness. Yun po mga kamanok ang paggamot sa halak. Kaya po hanggat maaari, bago tayo dumating sa point na halak na po yung gagamutin natin, medyo stressful na po ang paggagamot, sipon pa lang, agapan na po kaagad natin. Alright? So sana po, nasagot ko yung katanungan ninyo. So, pick pa tayo ng isang tanong galing sa ating mga subscriber. Okay, ito galing kay Christian Smiths. Idol, sinunod ko po yung guide ng vaccination program. May Falpax me. Anong magandang gamiting Gumboro booster? Yun na lang kasi ang kulang. Okay.
So, kung nakapagbigay ka ng fall packs, tama, ayos yan. Day 20, 21 fall packs. Then, sunod, Gumboro. Ang Gumboro po natin ay nahahati sa dalawa. Gumboro 1, Gumboro 2, o yung tinatawag na Gumboro Mild o Gumboro Booster. Yung dalawa po yan. So, ang Gumboro 1 o yung Gumboro Mild, binibigay po natin to 2 weeks. From 7 days to 14 days. Kasi dyan ang gagaling, o dyan nagsisimula kalimitan yung tinatamaan ng Gumboro. Okay, ngayon, bumabalik to. Merong ibang lugar na tinatamaan pa rin kahit na sila ay nasa 4 weeks. Nagbo-booster ulit tayo niyan. So, magkaiba po sila, ano? So, yung isa, medyo mababang form ng Gumboro. Yung isa naman is medyo mataas-taas. Gumboro booster na po ito. So, pwede po kayo magbigay ng Hipra. Hipra Gumboro booster para sa kanila. Okay? So, ito po ay, ito po ay rekta sa bibig. Pwede sa mata, sa ilong, pero advice ko po sa bibig. Kasi po yung Gumboro na doon po sa pinakapit ng manok, doon po yun namamahay. Doon po siya nananatili. Makikita po ninyo kapag dinisect nyo po ang isang sisiw, yung pong kanyang puwetan doon sa may pinakahulihan, parang anus, di ba? Parang almoranas kung sa tao, nagkakaroon po siya ng problema. Pag po nagkaroon sila ng Gumboro, nanghihina pa yung manok, hindi po makapagtunaw ng maayos, hindi po makaipot ng maayos, hanggang sila ay manghina, hanggang sila ay mag-abroad. Sila po ay nanunuyo po ang binte, gumagaan, yung pakpak po nila bumababa. Okay, yun po ang sign na may Gumboro ang isang manok. Tapos yung leg po nila bumababang ganun. So yun po ang sign na may Gumboro. Sana po makatulong mga kamanok kung ilang mga tanong na sinagot natin, and hopefully, yung makakapanood, may adapt din niyo po ito sa inyong mga alaga. So muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Sa mga gustong magtanong, ilagay niyo lang po yan sa comment section. Pag-usapan natin yung mga tanong ninyo tungkol sa pagmamanok. So mahal ko po kayo mga kamanok. See you for our next vlog. Paalam.